Paano kung may bagyo? At saan dinadala ang isda nating inuhuli? Yan po ang dalawang katanungan ng ating sasagutin sa ating video ngayon. Ayan, pinukpok na naman mga kasimangisda. Nalaglag na. Umari na tayo mga kasimangisda. Ito isa natin imalang ito. Yan. Yan ang ating maestro mga kasimangisda. Siya ang in-charge sa lambat. Ayan, si Maestro Rey. Ito na si Jumpan sa kapilang yun. Bumulapok na. Bilis na dyan lang. Bumilitig dito. Natin na laban mga kasimangisda. Gilid ang kapo. Kasama ka palagi.
magandang panoorin mga kasimangis na kapag ganito makikita mo sa loob ng lambat mo. Ayan, puting-puting na naman, may grass na naman tayo na tabayanan. Yan, malapad na mumuti, parang may naglalaban na naman. So ganito po ang mga inaaryahan natin dito sa Pacific Ocean mga kasimangis na talaga mga voluman po ang isda dito at talagang napakalinis ng dagat, magandang temperatura. Talagang dito dumadayo yung ating malalaking mga barko na mga iba't ibang kumpanya. Kaya ito po ang pinaka the best fishing ground kung sa Kwan ay dito na nagmumula ang ating mga nilalatang mga isda mga kasimangis isda. Sa bago lang sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, ganito po ang tinatawag na commercial fishing mga kasimangis isda. Wala pong ganitong commercial fishing na sa Pilipinas. Puro po malalaking barko po ang dumadayo dito, wala po ditong maliliit na bangka mga kasimangis isda. Napakalayo po nito sa tabi sa mga isla, kaya talagang pang malakihang o pang bultuhan po ang mga nahuhuli ditong isda mga kasimangis isda. Sa mga nagtatanong din po sa ating mga followers at subscribers kung paano daw po kung may bagyo dito sa Pacific Ocean o dito sa fishing ground. Napakagandang tanong po nito mga kasimangis. Although sinagot ko na po ito through reply sa message, pero mas maganda rin po na maipaliwanag ko sa inyo na dito sa video mga kasimangis. Dito po nakaka-experience kami mga low pressure area. May paminsan-binsang bagyo, pero pagka ganun po mga panahon, kami po ay nakaka-react kagad. At pagka may low pressure pa lang, talagang iwas na po kagad kami dun sa area. Pero wala po kami sa almost 15 years ko po dito sa pangingisda sa Pacific Ocean, wala po talaga kaming bagyo na na-encounter yung direct hit talaga. Meron may mga times po na masamang panahon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, malakas ang alon, pero yung bagyo po na katulad dyan sa Pilipinas o saan man panig ng mundo, na talagang malakas na yung ang hangin po talaga na nakakatumba ng mga puno at mga building dyan na structures na malalaki, wala po kami na experience na ganyan. May mga masamang panahon, yung ulan lang po, may hangin, pero hindi po talaga malalakas na bagyo na katulad na dumadaan sa kalupaan mga kasimangis. Pagka po ganun, may weather forecast po kami dito. Meron naman po talaga dito sa barko na araw-araw na weather na pinapadala dito, weather condition ay mga prediction ng mga darating na weather sa area. Kami po ay nasasabihan dito at kami ay may advance information kung sa Kwan may iwasan namin yung area kung saan tatama yung bagyo or yung low pressure. So yan po, pagka medyo malakas ang hangin, malakas ang ulan dito, umiiwas na po kami doon sa area na yon. Naghahanap na po kami ng mas maganda na walang masyadong malaking ulap, walang masyadong hangin. Yan po ay nakikita sa weather forecast, nakikita po yan dito. Araw-araw po meron kami yan. Kaya sana po nasagot ko ang inyong katanungan tungkol doon sa panahon kung may bagyo. Hindi po talaga kami na direct hit or nakakaiwas kami. May prevention po kami na ginagawa para hindi na namin ma-encounter yung malalakas at masamang panahon mga kasimangis. At ang helicopter naman po, hindi naman po yan basta lilipad kung pangit ang weather. Kung lalo na po kung kita pa lang malakas ang hangin o malaki ang kaulapan sa radar, dito nga po ang barko natin ay equip po ito ng mga radar kung sa kuwaan nakakasagap sila kung ang area ay maulan, maulap, may malakas na hangin. So yun po ang kasagot doon sa katanungan kung paano po kung may bagyo.
So, ang temperatura dito, ang klima dito po ay parang sa Pilipinas lang, tropical. Although malapit kami sa Australia, malapit kami sa Indonesia, sa area na yan. So, tropical pa rin po talaga dito, mainit ang panahon. So, parang sa Pilipinas lang po, mga kasimangis na. Sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Sasagutin ko rin po mga kasimangis yung tanong sa atin ng ating mga subscribers at followers kung saan dinadala ang ating mga nahuhuling isda. Definitely po, hindi nyo makikita ang ating mga nahuling isda sa local market. Wala po ito sa palengke natin dyan. Ito po ay pangkaning. Inuulit ko po ulit. Paulit-ulit po ako dahil may mga bago po tayong subscribers saka followers. Inuulit ko po, ito po ay pangkaning. Inilalata po itong mga isda nating hinuhuli dito sa Pacific Ocean. Ito po ang karamihan ay dinadala sa Gensan. Kasi marami din po tayong kaning dyan sa Pilipinas. Meron po tayong dinadala sa worldwide po. May Taiwan, Japan, Korea, US, Europe. Doon po nakakarating ang ating mga isda, hinuhuli mga kasimang isda. Hindi ko lang po masabi kung saan area mismo sa mga yan. Pero sa mostly, yung mga bansa na yan, ang pinagdideliveran ng ating mga nahuhuling isda dito sa Pacific Ocean, mga kasimang isda. So, doon po sa mga bago, sana po may time kayo na panoorin nyo po yung mga previous videos ko, mga una kong videos, kasi lahat po yan, napakadami ko na pong video, mahigit 100 na po ang na-post ko sa Facebook at saka sa YouTube. So kung may time po kayo at libre po, ay pwede nyo pong mapanood ulit yung mga kasimangisa, kasi lahat po ng mga katanungan nyo ng mga bagong followers natin saka subscribers ay nasagot ko na po lahat doon sa ating mga previous videos na mga nakapost. Mga viral na po, napaka-milyon na po ang mga ang videos nito, ang views sa aking Facebook page. Kaso nga lang po talagang madamot itong si Meta. Lagi akong restricted, lagi akong may violation. So wala pong kita tayo kay Meta, mga kasimangisda. Kaya eto, kaya ngayon po hinahabaan ko na yung mga videos natin, inilalagay natin sa YouTube para mas marami po ang gusto. Sa YouTube ay mahaba. Sabi nila dapat 1 oras o mahigit pa. Ay sabi ko baka magsawa naman ang ating mga manonood, pare-pareho napapanood nila. So sabi nila okay lang daw basta mahaba, mas naipapaliwanag, mas nakikita nila, mas naunawaan nila ang buhay simangisda, kung paano hinuhuli yung mga kinakain nilang isda na nilalata. Dito lang po yan sa Pacific Ocean. Marami po sa worldwide po, marami naman pong area na kung saan may nakakahuli ng tuna. Pero ang pagkakaalam ko dito mostly nakukuha talaga sa Pacific Ocean, dito sa area na aming pinamamalakayahan. So sabi ko nga po, mga wala ditong maliliit na bangka, wala po nakakaabot ditong maliliit na bangka. Kailangan mo napakarami ng permit, license, katutak na mga documents na kailangan mo ipasa at masatisfied sa gobyerno dito. Meron din po kaming fisheries observer na kasama dito 24/7. Hanggat hindi po napupuno ang barko, nandito po yung ating fisheries observer. Kasama rin po namin hanggang sa pagtabi, hanggang sa pagsasalin ng isda, hanggang sa pag-deliver ng isda. Yan mga kasimang isda. So talagang ano po talaga dito, well documented at talagang regulated talaga yung pangingisda dito. Para nga po dun sa sustainable fishing na tinatawag, para tuloy-tuloy lang po na meron pa rin tayong mahuli in the near future, dahil hindi naman po nahuhuli dito yung maliliit na isda. So mga kasimang isda, ang nahuhuli talaga dito yung malaki ang isda mga kasimang isda, hindi yung basta-basta na yung mga fingerlings po, kasi sa laki po ng mata ng lambat natin mga kasimang isda, lusot na lusot po talaga yung ating maliliit na isda, kaya may mga kasunod pa po. So nasasala po talaga dito, malalaki po yung nahuhuli dito, kaya naman well regulated nga po sinasabi ko sa inyo, at hindi po naaabuso yung dagat dito dahil yan nga po, sabi ko nga sa inyo, may nakabantay kami dito. At the same time, talagang
legal na legal po ang pangingisda dito. Sinasabi nila na overfishing. So kung overfishing po, almost mga more than 50 years na po yung mga barko dito na namamalakaya, mga kasimangisda. At talagang malalaking barko po ang nandito nyo makikita. So dito po pabilisan, palakihan ng barko. So palakihan ng capacity. So wala pong overfishing na nagaganap dito kasi pag puno na po ang barko, stop na po ang pangingisda. Dala na po yan, di-deliver na po yan. So another area na naman. So dito po talaga very blessed yung bansa dahil dito po pumupunta dito po dinalagay ni Lord yung maraming blessings na ating nahuhuli, na ating dinideliver sa ating mga kaning mga kasimangista. Kaya there are such nothing na sinasabi nila na overfishing, kaya daw wala na makarating dyan sa Pilipinas o sa ibang lugar na isda dahil sa malalaking barko. Ang layo po namin dito. So kung talaga may pupunta po talagang isda dyan sa atin sa Pilipinas, may pupunta po talaga. Dito po talaga ay 24/7 po na may aryahan dito. Kung pag umaga pa lang hanggang alas 6 ng umaga hanggang hapon, kung may bukod pa ho yung aryada sa madaling araw. So kung talagang ang isda ay pupunta dyan sa isang lugar, pupunta po talaga yan. Kaya nandito ang isda, mga kasimangista, dahil sa ganda ng temperatura ng tubig, ng dagat, maganda ang panahon, maganda ang malinis nga ang dagat, tapos maraming pagkaing dilis. So yun po ang masasabi ko kung bakit hindi nauubos ang isda dito sa area na ito. Kung sa Pilipinas po, madami po na minsan nagagalit po pag nakikita yung mga videos ko na kaya kami daw pang umubos ng isda. No, hindi po. Kasi ito naman po nga, sabi nga dito sa bansang ito, hindi kayo makakapasok dito kung kayo ay hindi lisensyado. At ito po ay authorized ng gobyerno, mga kasimangista. Pinapaliwanag ko lang po kasi minsan medyo yung ibang mga, siguro mga mangisda rin yun na nagse-self-pity or nagagalit sila dahil hindi nga sila makahuli. So hanap buhay lang po, trabaho lang tayo, mga kasimangista. Ito naman po ay grasya ng ni Lord na pinagkakaloob sa atin. So we're blessed kasi nakakahuli kami. So sabihin nyo na wala na makarating o ubos na, siyempre sa dami din naman ng nangingisda dyan sa Pilipinas. Siyempre swertehan lang po naman talaga kasi ito naman ay hindi Kusakwan, hindi naman talaga siya tipo na katulad dyan sa Pilipinas na pangmalapitan. Kami po ay napakalayo, high seas po kami, napakalalim po ng aming mga malakayahan, hindi kayang abutin ng maliliit na bangka dahil sa pa lang, mga kasimangisda, sa krudo o gasolina pa lang, hindi nakakayanin ng ating maliliit na mga ngisda makarating dito. Sa permit pa lang mo, $1,000,000 na sa gasolina, sa krudo, may helicopter ka pa. So ganun po, mga kasimangista, ang laban dito. So doon pa lang sa mga permit at saka sa mga documents ay talagang talon-talon na tayo. Hindi na tayo makakabayad dyan. So kung isang maliliit o karaniwang mangisda ka lang, kung pupunta ka dito, talagang dun pa lang titirahin ka na kagad sa laki ng gastos. Kaya what about yung krudo mo o gasolina ng bangka mo? So yun po ang paliwanag dun, mga kasimangista. Talagang pangmalaki ang bultuhan pong isda ang nahuhuli dito, kaya puro barko po ang pumupunta dito. Paulit-ulit na po ako, mga kasimangista, pasensya na po, nagpapaliwanag lang. Maraming salamat po sa inyong pangunawa.
Eto na nga po mga kasimangista, salok time tayo. Palagi ko pong binabanggit yan. Best part of the show, salok time. Puno na naman po ng mga isda ang ating salok. Yan po ang maswerteng salok mga kasimangista. 4 hanggang 5 tonelada po ang laman ng salok na yan kapag punong-puno mga kasimangista. 4 hanggang 5 tonelada ang nilalaman nito. Basta ito ay napunong-puno at umaapaw, yan po ay sukat na mga kasimangista. Sa tagal na po ng ginagamit ng salok na yan, tested and proven na po yan sa sukat na yon. Dumudugo na po yung kulay ng dagat dyan mga kasimangista. Kita nyo ang itsura doon, no? Sa kabila masol-asol dyan sa nagdudugo-dugugang na. So ganyan po, pagka siksik ang isda sa ilalim, lumalabas na yung katas nila, yung dugo nila. Kaya yan po, pagka ganyan medyo malaki ang luang lang ating bag portion, marami-ramot po yung mga kasimangista. Medyo siksik ang ilalim niyan, kaya lumalabas na ang katas nilang dugo. Ayan mga kasimangista. Dali lang to ya. Madali lang. Pakita ko lang to. Mula po sa kubyerta, diretso naman po tayo dito sa conveyor, diretso naman po tayo sa bodega. May nag-request po sa atin na gusto nilang makita yung bodega kung saan dinadala o inilalagay ang ating mga nahuling isda para i-frozen. Ayan. Medyo nasa bodega 5 ata yan mga kasimangisa, malapit lang dyan sa butas, kung dyan sa kubyerta, kaya maiksi lang yung flow ng ating isda papunta sa bodega. Kaya pag bumagsak yan dyan, talagang nagtatalsikan sila. Maiksi lang yung distance mula dun sa butas papunta dyan sa atin. O, kita ninyo yan. O.
nag-aangatan yung isda. So, mula dyan sa bandang kaliwa niyan, dumidiretso ang ating isda. Dyan ang ating bodega. So, gusto nila makita kung saan yung bodega, kung saan nilalagay. Ayan po, dyan po yan sa bandang kaliwa. Nandyan po yung alulod mga kasimahang isda. So, makikita nyo yan dyan. So, ayan po. Ayan, nasa ano tayo, sa wet deck. Sa area kung saan nandyan yung mga bodega natin. Yung ating mga bodega mga kasimahang isda, meron tayong 45 tons, 50 tons, hanggang 60 tons ang ating mga bodega. So, kaya po tayo ay nasa 900 tons ang capacity ng ating barko. Pag ito ay ganyang kalalaki o size ng ating isda, ay ganyan lang, inaabot siya ng nasa 900 tons ang capacity. Pero kung maraming tuna po, inaabot lang siya ng hanggang 840 hanggang 850 tons po kasi malalaki ang tuna. So pagka mga gulyasan po, usually hanggang 900 tons kaya ng ating barko. Hindi po tayo bangka mga kasimahang isda, barko po ang ginagamit natin. Thank you po. Ayan, nakita nyo na ang ating bodega area.
Water yan. Go. Responding. Ha? Si Mangis Dabay Capnilo, ganun sa aking YouTube channel, si Mangis _ Capnilo, all capital letters po. Subscribe na, click na notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you. Merry Christmas po, Merry Christmas sa inyo lahat.